Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isinagawa ang isang press briefing at inspeksyon na pinangunahan ni SILG John Vic Remulla kasama si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. kaugnay ng isang pinaghihinalaang ilegal na pabrika ng sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Nakibalita dyan si Patrolman Don Brosas. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang inspeksyon at press briefing kaugnay ng isang pinaghihinalaang ilegal na pabrika ng sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga ngayong araw. Sa operasyon, inarestong 6 na Chinese nationals habang mahigit 60 Pilipinong manggagawa ang nasagip ng mga otoridad. Ayon kay Secretary Remulla, ang mga manggagawa ay pinilit umanong magtrabaho ng walang sahod at hindi makataong kondisyon. Kasama sa isinagawang inspeksyon, sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno bilang bahagi ng pinagsanib na aksyon ng pamahalaan laban sa smuggling, ilegal na kalakalan at paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang lawak ng operasyon at papanugutin ang lahat ng sangkot sa nasabing ilegal na gawain. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Arestado ng mga otoridad ang Rank 3 Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 5 kaugnay ng kasong murder sa isinagawang operasyon sa lalawigan ng Masbate. Nakatutok dyan si Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Nagtala ng malaking tagumpay sa kampanya laban sa kriminalidad ang Masbate Police Provincial Office matapos ang matagumpay na pagka-aresto sa Rank 3 Regional Most Wanted Person dakong alas 9:30 ng umaga kahapon February 3, 2026 sa PUB Corpus, Masbate. Ang narestong akusado ay kinilala sa alias na Joshua, hustong gulang, laki, may asawa, magsasaka at residente ng bayan ng Esperanza, Masbate na nakalista sa e-warrant system ng PNP. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PUB Corpus Municipal Police Station bilang lead unit katuwang ang PIU Masbate, Masbate 1st and 2nd Provincial Mobile Force Companies, Intelligence Group, ISOD, Esperanza MPS at RIU-5 PIT Masbate. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest and issued Honorable Judge Teofilo Barriaga Tambago, Acting Presiding Judge ng RTC 5th Judicial Region Branch 49 na may petsang January 9, 2025 para sa kaso
kasong murder na walang inrekomendang piyansa. Matapos ang pag-aresto, agad na dinala ang akusado sa PUV Corpus MPS para sa kulang disposisyon, dokumentasyon, patunay ng patuloy na determinasyon ng Masbate PPO sa pagtugis ng mga wanted persons at paghatid ng hustisya. Mula dito sa Bicol Region, ako ang Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lovendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Lovendino. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value individual matapos maaresto sa bypass operation ng mahulian ng mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu at hindi lisensyadong baril sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jane Rose Bohol. Isang high-value individual matapos makumpiskahan ng halos 750,000 pisong halaga ng iligal na droga at isang baril sa ikinasang bypass operation. Arestado ang suspect na kilala sa alias na Igan matapos masamsama ng humigit kumulang 110 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office. Katuwang ang City Mobile Force Company at PDEA Regional Office 10, bandang alas 7 ng gabi noong Pebrero 3, 2026 sa isang pension house sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Nakumpiska mula sa suspect ang bypass money, mga lalagyan ng hinihinalang shabu, isang digital weighing scale, isang cellular mobile phone at isang 9mm pistol na may magasin at 3 bala. Tinatayang nasa 748,000 pesos ang halaga ng nasabat na iligal na droga. Ayon sa pulisya, ang suspect ay itinuturing na high-value individual at matagal nang minamanmanan bago maisagawa ang operasyon. Mahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearm. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng City Drug Enforcement Unit ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso, habang ang mga nakumpiskang iligal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri bilang ebidensya. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Sinira ng mga tauhan ng Balagtas Municipal Police Station ang mahigit 60 open pipe at modified mufflers na nakumpiska sa mga nakalipas na operasyon. Isinagawa ang pagsira sa Balagtas Municipal Hall, Barangay Burol 1st, Balagtas, Bulacan. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Nagsagawa ng seremonyal na pagsira ng mga kinumpiskang open pipe at modified motorcycle mufflers ang Balagtas Municipal Police Station noong ika-4 ng Pebrero, bandang alas 9 ng umaga sa Balagtas Municipal Hall, Barangay Burol 1st, Balagtas, Bulacan. Pinangunahan ni Police Major Mark Anthony San Pedro, Chief of Police ng Balagtas MPS, kasama si Honorable Adrian Andrew Santiago, punong bayan ng Balagtas, ang aktibidad bilang patunay ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko at kampanya laban sa maiingay na tambutso. Kabuuang 67 na open pipe at modified mufflers ang winasa. Layunin ng aktibidad na isulong ang disiplina sa kalsada, mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad at paigtingin ang kamalayan ng publiko sa pagbabawal ng iligal at maingay na tambutso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Nagsagawa ang Guimaras PNP ng lecture para sa kabataan at miyembro ng komunidad tungkol sa anti-bullying, mga lokal na ordinansa at pag-iwas sa krimen. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Justin May Halores. Isinagawa ng Guimaras Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leonardo A. Borromeo, officer in charge, ang serye ng mga lecture hinggil sa anti-bullying,
Provincial at Municipal Ordinances, Crime Prevention at Republic Act 9165. Nito lamang ikadalawa ng Pebrero taong kasalukuyan sa cover gym ng Barangay Sebaste, Sibuna, Guimaras. Dinaluhan na aktibidad ng mga piling mag-aaral mula sa Sebaste Foundation Elementary School, mga out-of-school youth, mga kasapi ng SK Federation, mga guro at mga residente ng barangay. Umabot sa kabuuang 50 katao ang lumahok sa naturang aktibidad na naglalayong mapalawak ang kaalaman ng komunidad sa mga mahahalagang batas at isyong panlipunan. Tinalakay ni Police Lieutenant Colonel Mary Faith S. Superio ang paksa ukol sa anti-bullying na nakatuon sa karapatan at proteksyon ng mga kabataan. Samantala, ipinaliwanag ni Police Staff Sergeant Catherine Dislate ang mga umiiral na provincial at municipal ordinances pati na ang crime prevention awareness upang mapalakas ang partisipasyon ng mamamayan sa pagpapanatili ng kaayusan. Ibinahagi naman ni Police Executive Master Sergeant Marivic T. Hapitana ang mahahalagang probisyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagbibigay diin sa masamang epekto ng ilegal na droga at sa pananagutan ng bawat isa sa pagpuksa nito. Bilang bahagi rin ng aktibidad, namahagi ang mga tauhan ng Guimaras Police Provincial Office ng IEC materials at flyers tungkol sa minors on wheels at anti-bullying. Pinuri ng mga residente ang inisyatiba ng kapulisan na naglalayong palakasin ang kaalaman at kamalayan ng komunidad para sa isang mas ligtas at disiplinadong komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores. Matagumpay na isagawa ng PNP Maritime Group ang dalawang magkahiwalay na operasyon na naglalayong pangalagaan ang kalikasan at itigil ang ilegal na kalakalan ng wildlife. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman Edwin Baris. Tinanover ng PNP Maritime Group ang isang mailong tigmakak na voluntaryong isinuko ng isang residente sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Danapigi, Isabela nitong ika-3 ng Pebrero taong 2026. Ang nasabing hayop ay kabilang sa endangered species alinsunod sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa kaparehong araw, bandang alas 2:14 ng hapon, nagsagawa ang Tacloban City Maritime Police Station ng isang entrapment operation sa Barangay 13 Wharf area ng Tacloban City kung saan naaresto ang isang suspect na nagbebenta ng parakeet ringneck na nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Ang suspect at mga ebidensya ay dinala na sa otoridad para sa dokumentasyon at kaukulang pagsampa ng kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.